ibig sabihin ng ating Panginoon Kristo, siya ang daan. Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakarating sa Ama dito sa most holy place, dito sa heaven. Walang makararating sa heaven kung hindi sa pamamagitan ng katawan. Ito sinasabi rito, ng katawan ng ating Panginoon sa Kristo. Dahil sa paghahandog ng kanyang katawan, lahat tayo nagkaroon ng access, visa, permit, authority na makapasok doon sa sangkalangatan. Okay? So, lahat. Kaya nga tayo inaayayahan. Hindi pa tumatanggap sa ating Panginoon Kristo, inaayayahan na sana sa kanyang katawan, magkaroon kayo ng link doon sa kanyang katawan, connection sa kanyang katawan upang kayo ay magkaroon ng access sa kalangatan. Diba yung mga binabautismohan, nagkakaroon ng connection doon sa katawan ng ating Panginoon Kristo. Okay, tuloy lang natin pagbasa. Sabi, tayo may isang sacerdote na namamahala sa sambahayan ng Diyos. At yung sacerdote yan, mag-aralan na natin, walang iba kundi ang ating Panginoon Kristo. Kaya nga, di ba, dito sa chapter 8, sabi, we have such a high priest. At yung high priest na yan ang ating Panginoon Kristo na kung saan siya mismo ang namamahala sa sambahayan ng Diyos. Kaya nga, di ba, meron tayong mga talata na babasa, siya ang ulo ng katawan sa mga gawing bagay ng iglesia. Yung sambahayan ng Diyos, yung iglesia ng Diyos. Di ba? So, ang namamahala sa iglesia ng Diyos, ang namumuno sa iglesia ng Diyos, walang iba kundi ang ating Panginoon. Kaya yung sinasabi mo, pinamamahalaan ka ni Kristo, pero iba naman sinusunod mo. Kung sinusunod mo si Brother Bob sa lugar sa kautusan ni Kristo, hindi ka tunay na pinamamahalaan ni Kristo. O sumusunod ka sa mga evangelista o mga ibang mga Biblia na hindi naman talaga Biblia ang tinuturo, kundi yung kanyang sariling kalooban. Hindi ka tunay na pinamamahalaan ng ating Panginoon Kristo. Yun lamang sumusunod. Di ba? Mismo ang ating Panginoon Kristo nasabi noon, kayo ay tunay na alagad ko kung kayo nananatili sa aking salita. So, hindi yung salita ni Brother Bot, Brother Nani, Brother Ben Carion, o sino pa man, no, ang dapat natin sinusunod ay kung ano ang sinasabi ng ating Panginoon Kristo. Pero siyempre, kung sinasabi ni Brother Bot, kung ano yung sinasabi ni Kristo, sundin nyo. Hindi dahil sinusunod nyo, kundi sinusunod nyo ang ating Panginoon Kristo. Sapagkat si Kristo ang namamahala ng sambahayan ng Diyos. He is the head of the body, the church. Okay? Siya yung head eh. Siya yung namamahala. Siya dapat sundin. Okay? Kaya kami mga denomination, mga ibang mga pangkatip pang reliyon, tawag pa rin ang kanilang sarili, Church of Christ, Iglesia ni Cristo. Pero tanungin natin, yung bang kanilang pamamahala ayon sa pamamahala ng ating Panginoon Kristo? So, kung ang kanilang pamamahala ay hindi ayon sa pamamahala ng ating Panginoon Kristo, ay hindi sila pinamamahalaan ng ating Panginoon Kristo. Hindi sila ang tunay na sambahayan ng Diyos o Iglesia ng Diyos. Okay, tuloy natin ating pagbasa. Nasabi po doon sa verse 22, 23, 24, and 25, ay ganito, kaya lumapit tayo sa Diyos. Okay? So, access natin, meron na tayong access, free na, at tayo makalapit sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoon Kristo. Kaya lumapit tayo sa Diyos nang may tapat na kalooban at matibay na pananalig sa Kanya. Lumapit tayo may malinis na budhi sapagkat nalinis na ang ating mga puso at nahugasan na ng dalisan ng tubig ang ating mga katawan. Kaya may ating pagbabalik sa Diyos ay nagre-require siya ng bautismo. Kasi nga ito ay sumisimbolo ng paglilinis. Pag nilubog na natin ang ating mga sarili sa tubig. Verse 23, magpakatatag tayo sa ating mga pag-asa at huwag mag-alinlangan sapagkat tapat ang nangako. Diba? Sinabi mo nga ng ating Panginoon Kristo, ipaharal ang Ebanghelyo sa
sanlibutan o yung mabuting balita ng pagpapatawad ng Diyos, ang sanlibutan, ang sino mang sumampalataya at mabautismuhan maliligtas. Ano yung kanyang pangako? Aligtasan, di ba? Pero yung kanyang ililigtas, ang sabi, dapat manampalataya, mabautismuhan. Dapat siyang nangako. Kung gagawin mo yon, dapat niyang ipagkakaloob ang kanyang pangako. Kaya yung namanampalataya na bautismo, tunay nga siya ay maliligtas sapagkat ang nangakong ito ng kaligtasan, walang iba kundi ang ating Panginoong Kristo. Okay? Kaya ikaw sasampalataya at isasubmit mo ang iyong sarili sa bautismo. At ang sabi niya, ang sumampalataya mabautismo maligtas, tunay na ikaw ay kanyang ililigtas. Pero kung nangangatuwiran ka, sampalataya na lang, wala ang bautismo, hindi ka niya ililigtas. Kasi yun ang sinabi niya eh. Dapat sa kanyang sinabi, ang dapat mong gawin, gawin mo kung ano yung kanyang sinabi. Kasi kung minsan question nila yung bautismo, bakit yung bautismo ba makapagpapalit mo? Naglilinis ba ng kasalanan niya? Ito nga ginagawa nila, naglilinis ba ng kasalanan ito? Di ba? Pero ginagawa nila, pag ginawa nila, pinatawa sila ng Diyos ng kasalanan nila, di ba? Pero ito ba, tunay na paglinis sa kasalanan? Ganun na yung bautismo. Yung bautismo ba, tunay na paglinis sa kasalanan? Hindi. Pero yung maglilinis na iyong mga kasalanan, yung magpapatawad sa iyo, yung magliligtas sa iyo, yung magbibigay sa iyo ng buhay na mga sinabi niya, magbautismo ka. At kung magpapabautismo ka, gagawin niya, tapat siya sa kanyang pangako na gagawin niya ang bagay. Di ba? Minsan, example ko nga sa iyo yung feast, ha? Di ba?